Magandang buhay po sa inyo lahat. Welcome po sa ating vlog, mga kwento at aral mula sa Biblia. Ang ating pong kwento ngayon ay tungkol kay Haring Solomon. Ito po ang haring sumunod kay David. Nung siya ay magiging hari, ang hiniling lang sa Panginoon ay karunungang maka-Diyos, wisdom. Si Solomon ay naging magaling na hari. Sa ilalim niya ay talagang lumago ang Israel. Talagang yumaman at lumakas. Kanya si King Solomon, siya ang naging pinakamayaman sa lahat at pinakamalakas sa lahat ng mga hari ng Israel. Ngayon, ito po ang nangyari naman. Ay dinadagsa po ng mga tao si Solomon dahil sa kanyang karunungan. At yumayaman pa lalo dahil sa binibigyan naman na regalo ng mga natutulungan niya. Pinapayuhan niya mula sa iba-ibang lupalop ng mundo. Ngayon, ito, nung siya ay makapangyarihan, nahumaling sa marami mga babae. Nako, 700 po ang naging asawa. At 3,000 po ang naging kabit. Ay, talaga naman. Napasama. At hindi lang po ito. Pinagtayo pa niya ng mga templo yung kanyang mga asawa at mga babae. At sumamba pa siya sa ibang Diyos-Diyosan. Dahil po rito ay nagalit ang Diyos kay Solomon. Tingnan nga po nga ninyo. Sabi nga po sa English, power corrupts. Oo. Pagka ang isang tao yumayaman, sumisikat, malaki ang peligro na mapasama, abusuin ang kanyang posisyon at magpasasa na lang sa buhay. Ito po dapat na tatandaan ng lahat na naghahanap ng posisyon. Lalo na yung mga mas nakatatas na posisyon, mas marami pong tukso dyan. Kanya, kung naghahanap kayo ng posisyon, samahan po ninyo ang inyong pagganap ng posisyon ng paghingi naman ng payo sa mga ibang tao rin ng mga marurunong naman. At samahan po ninyo lalong-lalo na ng pagdarasal sa Panginoon upang hindi kayo mapariwara. Ayan po, si Solomon, napakagaling. Si Solomon, napakamakapangyarihan. Si Solomon, tagumpay, ngunit bumagsak po dahil sa siya ay nakalimot sa tunay na Panginoon. Hindi naging masunurin. Sumamba pa sa ibang Diyos-Diyosan. Sayang. Sana, kung nagpatuloy lang siya, talaga masasabi nating pinakadakila sana sa lahat ng hari. Kaya pa man, salamat sa Diyos at si Solomon naman, dahil sa isinalang-alang ng Diyos ang kanyang amang si David, pinagbigyan na hindi naman basta-basta bumagsak. Tandaan po ninyo, ang kapangyarihan, maraming kasamang tukso. Mag-iingat kayo at magsisikap na lagi ang Panginoon ang unahin. Huwag po kayo makalilimot, mag-subscribe sa ating vlog, Friends of the Divine Mercy Foundation.